Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. I-share ko ngayon guys sa inyo yung isang klase ng anxiety, yung tinatawag nating social anxiety disorder or social phobia. Ito guys yung matinding takot sa pag lumalabas o pag maraming tao. Nagkakaroon or nadidevelop yung takot pag nasa labas ka, pag maraming tao, pag nasa party ka, or nasa public ka. Ito guys yung tuloy-tuloy na takot, yung extreme fears na tinatawag at persistent, ibig sabihin tuloy-tuloy na nararamdaman ng isang taong may anxiety. Ito guys naranasan ko noon pero hindi siya totally nagtagal. Pero usually nararamdaman ko ito pagka medyo uma-attack yung panic attack ko. So pag lumalabas ako dati, parang takot ako lumabas kasi baka a-atake yung panic attack ko. Ito guys yung explain ko sa inyo, ano yung mga nararamdaman yung mga taong mayroong social anxiety disorder or social phobia. Ito yung mga taong feeling nila nahiya sila, feeling nila naninervyos sila, nahiya sila sa mga tao, baka sila ma-judge or baka may masabi. Ito naman yung mga taong merong takot. Ako guys, nagkaroon ako ng takot in public dati kasi baka umatake yung physical symptoms ko na baka magkaroon ako ng panic attack sa labas or sa public. So, ito guys, yung mga symptoms, babanggitin ko sa inyo. Ito yung mga, usually, yung mga taong pag nasa public, nagbablush sila, nangangatog yung tuhod nila, yung feeling nila, wala na silang masabi pag kinakausap sila ng mga tao. Ito yung mga taong mayroong heart rate or mabilis yung pagtibok ng puso, mabilis yung paghinga, meron silang yung sweaty, ibig sabihin yung pagpapawis ng kamay. Even yung iba, pagpapawis ng paa, meron yung ibang ganon. Natitense sila, yung tense muscle na tinatawag. Yung iba nagkakaroon ng stomach pain or stomach butterfly, sabi nila. And then, yung lightheaded, ibig sabihin may konting hilo na parang kang mahihilo or parang kang matutunaw or parang kang tutumba, ganon. Ako guys, nakaranas ako noon ng mga ganong social anxiety disorder or social phobia. Ako naman guys, ako very hindi naman ako nahiya sa tao or whatever, no, pero nung umatake na yung anxiety ko noon ng mahabang panahon, nagkakaroon ako ng takot noon na lumabas kasi baka aatake nga yung panic attack ko, which is pag lumalabas na ako dati, para kang yung hilo ko totally halimbawa nawala dito sa bahay yung hilo ko, pag lumabas na ako, in public na ako, parang feeling ko mahihilo ako, tutumba ako, meron akong lightheaded, headedness, and then meron akong parang masusuka ako, ganon. Parang tutumba ako or parang lalo akong naninervyuso, nangangatog yung tuhod ko kasi baka tutumba ako. Lalo na guys pag yung pupuntahan ko super dami ng tao, maingay, pero hindi siya nag-continuous guys yung social anxiety. Yung social anxiety ko kasi umaatake lang yun pag meron akong isa sa mga physical symptoms. Pag halimbawa lumabas ako, meron akong naramdaman na physical symptoms, yun yung aatake sa akin yung social anxiety phobia. So nagkakaroon ako ng phobia pagka maingay na. Meron akong naranasan dati guys, maingay, ang daming tao, parang feeling ko mahihimatay ako. Ganun yung naramdaman ko. Meron tayong pamamaraan para labanan natin yung social anxiety disorder. Sa mga may anxiety dyan guys, lalo na yung mga may extreme anxiety, yung mga takot lumabas kasi nga baka umatake ka dun, yung mga physical symptoms, meron tayong mga pamamaraan para labanan yon. Unang-una, kailangan ma-identify natin kung ano yung nagpapatrigger sa atin sa social anxiety. Ibig sabihin, ano yung mga kinatatakutan mo? Saan ba nanggagaling yung takot mo? Nanggagaling ba ito sa
sa nararamdaman mo, sa panic attack mo, or sa mga physical symptoms mo. So, pag meron kang nararamdaman ganun, kailangan labanan mo. Yung mga nagpapatrigger sa'yo, stay away. Huwag mong isipin kung iniisip mo baka mahimatay ka. So, avoid thinking negative para makontrol mo yung social anxiety disorder. And then, also practice yung public speaking. Like, pag halimbawa maraming tao, nakikipag-usap ka, focus ka doon sa kinakausap mo or sa sinasabi mo. Do not focus doon sa nararamdaman mo. Kasi ang may anxiety, guys, mas nakafocus sila sa physical nila sa nararamdaman nila, kaysa doon sa ginagawa nila at kaysa doon sa kinakausap nila. Kasi ganyan ako, guys. So, you have to avoid yung focusing dun sa symptoms mo. Focus on what you are doing and talking to other people. And then, yung susunod yung avoid negative thoughts. So, iwasan yung mga negative na iniisip. Halimbawa, pag lumalabas ka, iniisip mo baka mahimatay ka, or baka mahilo ka doon in public, walang tutulong sa'yo. So, avoid thinking yung mga negative thoughts na pag lumalabas tayo. Kung meron kang nararamdaman, it's okay to stay at home, pero kailangan mo din lumabas. So, you have to control and fight doon sa kung ano yung iniisip mong negative thoughts. So, change it into positive thinking. Be aware na yung negative thoughts, walang mapupuntahan yan. So, you have to change it into positive thoughts and positive thinking. And then next is learn to control your breathing. This is very important, guys. Pagka nagkakaroon ka ng social phobia o social anxiety disorder, pag lumalabas ka. Lalo na, guys, pagpupunta sa mall, pagpupunta sa grocery. Oh my God, noon, guys, nagkaroon ako ng fears na pumunta. Takot ako pumunta sa mag-grocery kasi nahilo ako dati, tapos marami akong nararamdaman, nangangatog yung tuhod ko. Nung una, guys, ayoko talaga. Pero nung natutunan ko na kung paano ma-manage yung anxiety, na-overcome ko siya, guys. Yung, alam mo yung tipong pupunta ka sa loob and then magbabayad ka na sa counter. Yung feeling mo, okay, ibalik ko na lang yung basket or yung mga binili ko. Kasi hindi ko na siya kayang antayin, mahilo na ako. Yung ganun yung thoughts ko dati. And then, eventually, nung nagtatagal na-overcome ko siya, yung na-manage ko siya hanggang sa mabayaran ko doon sa counter. Nag-grocery ako hanggang mabayaran ko yung bill ko, no, hanggang mag-exit ako doon sa grocery store or sa mall. And then later on, pagdating ko sa bahay, parang feeling ko meron pa rin akong ganon yung hilo. So, kailangan ma-manage nyo, guys. It's not easy, pero kinunti-kunti ko siya noon. Unti-unti ko siyang ginagawa. It's a mindset, guys, na you will have to think more on positive side rather sa physical symptoms mo. So, yun yung pamamaraan, guys, para magkaroon ka ng mawala yung takot mo sa in public pagka lumalabas ka or pag may kailangan kang gawin sa labas. So, practice mo yung i-manage yung fears mo sa public. Kailangan, guys, yung physical symptoms mo na nararamdaman mo pag nasa public ka, kailangan avoid checking your body kung may nararamdaman ka or wala. Kung nahihilo ka, kung natatakot ka, labanan mo yung takot kasi yun yung cure talaga ng anxiety, guys. That's normal to have extreme na takot, yung matinding takot for anxiety sufferer, pero hindi na siya magiging normal pag everyday mo siya nararamdaman. So, kaya nga tinawag na anxiety, guys, kasi yung matinding takot, hindi mo nalalabanan. Ang mga normal people, nagkakaroon sila ng anxiety pero na-overcome nila. Pero yung mga kagaya natin, sa inyo, guys, yung mga nanonood dyan, extreme, big sabihin mataas, matindi na yung takot. So, kailangan, guys, malabanan mo yung takot na yun para ma-overcome mo yung social anxiety disorder na tinatawag. So, no other things that you have to do is you have to think positive thoughts. Do not focus doon sa nararamdaman mo physical symptoms. And then, eventually, pag nasa public ka,
malalagpasan mo yun, makakauwi ka, makakarating ka dun sa pupuntahan mo, magagawa mo yung gagawin mo, and then later on makakauwi ka, and then you will be okay, you will be safe. And then pagdating mo sa bahay, minsan nakakaramdam ka pa, and then fight for it, labanan mo, and then kontrolin mo yung mind mo for you to overcome yung anxiety, social phobia, and anxiety, social anxiety disorder. Yun lang guys yung tungkol sa social phobia at sa social anxiety disorder. Sana nakapulot kayo ng aral, and I'll see you guys on my next video. Bye!